At so ayan, hi guys, welcome back sa channel natin at eto na nga si Spoiler Chapter 1136. So tignan na nga natin kung ano-ano yung mga magaganap dito at magbibigay lang tayo ng konting reaction patungkol sa mga yan. Pero bago tayo magsimula, ay kung bago ka pa lang din sa channel natin, ay huwag mo kalimutan mag-subscribe at pakipindot na rin ay ang notification bell para ma-update ka every time na meron tayong bagong upload. So yun lang naman po at ulit, ay huwag na nga natin patagalin pa. Simulan na natin yan at dito nga yan magsisimula sa mga istorya patungkol kay San Gadnica. So dito ay yung iba sa mga higante natin naniniwala na si San Gadnica siya ay magiging tagapagligtas, habang sa kabilang banda yung ibang mga higante naman ay naniniwala na etong si San Gadnica magiging siya, distractor o siya yung magiging tagasira, ganyan. So hindi pala lahat ng mga higante natin naniniwala na etong si San Gadnica ay tagapagligtas at bagkos kalaban pa yung tingin nila dyan at distraction yung ibibigay o yung gagawin nito ni San Gadnica. At then ay dito na nga ngayon panaliwanag ng mga higante yung patungkol sa amang hari na si King Harald at pati na rin yung patungkol rito kay Loki. So dito sinabi na nga nila na ang pumigil kay Loki 6 years ago ay eto na nga yung si Shanks. So kaya naman dahil dito ay etong si Zoro ngayon na-intriga siya kung gaano kalakas etong si Loki at gusto niyang malaman kung gaano kalakas ba etong si Loki dyan. So kaya nga etong si Nami at saka si Luffy kinuha nila ngayon yung susi para pakawalan na etong si Prince Loki at etong si Zoro ngayon sumama siya dito sa dalawa para kunin yung susi. So para nga kasi makita niya kung gaano kalakas etong si Loki. So sama siya sa pagpapakawala dyan. So dito ang dagdag pa kaya sumama etong si Zoro dyan kay Luffy bukod sa gusto niyang malaman kung gaano kalakas etong si Loki kasi nag-aalala siya baka kasi lang ni Loki etong si Luffy. Tapos eto namang si Nami kaya siya sumama dito sa dalawa sa pagpapalaya dito kay Loki kasi hindi siya naniniwala o wala siyang tiwala dito sa dalawa na makakapunta sila ng maayos dito sa lokasyon ni Loki kasi nga diba etong si Zoro ligawin so baka mamaya kung sila mapadpad. So kaya ayan etong si Nami, si Luffy at saka si Zoro silang tatlo ngayon yung pupunta dito kay Prince Loki para pakawalan yan sa kanyang pagkakagapo sa punong Yggdrasil. At then ay pagkatapos nga nito ay talo na nga tayo dito na kay Prince Loki dahil dito naman ay napuntahan na nga siya nito nung dalawang nakahoodie na to, ito yung sinasabing parang kambal nga ni Shanks at saka etong babae na to. At dito ay kaya pala nila pinuntahan itong si Prince Loki dahil gusto na lang i-recruit o isali etong si Prince Loki sa kanilang grupo na Holy Knights. So dito ang sabi ng leaker natin etong babae confirmed na nakabilang yan sa grupo ng Holy Knights, pero itong kamukha ni Shanks ay wala pa nga rin daw detail na nilalabas patungkol sa kanya kung kabilang siya sa grupo ng Holy Knights o hindi. Pero sa tingin ko ay baka kasama nga talaga itong kamukha nga ni Shanks dyan sa grupo ng Holy Knights kasi kasama siya sa nag-recruit dito kay Loki para nga sumali sa grupo ng Holy Knights. But then ay eto nga nung inaalok na ng dalawa na to etong si Prince Loki ay na-reject naman nito ni Prince Loki itong in-offer sa kanya na maging kasama siya sa grupo ng Holy Knights. At then ay pagkatapos nga nito ay dito na nga ni-reveal ng babae itong kanyang kapangyarihan o ability at ito nga ay may kinalaman sa benda at nakita nga natin dito yan na ginamit niya sa may higante na to. So ayun, parang binenda niya nga rito itong braso at saka nga itong binti ng higante at ayan ay sakit na sakit nga rito itong higante na to. So kasi dito parang hinihigpitan ng babae na to itong benda dyan nga sa parte kung saan niya nilagay itong mga benda niya. So ayan yung ability ng babae na to, itong kanyang benda ginagamit niya bilang isang sandata. At so ayan ay pagkatapos nito ay dito na nga pinakita ngayon na etong babae gusto niya nang patayin ngayon etong si Prince Loki. So siguro kasi nga diba nireject kasi tinanggihan ni Prince Loki yung inaalok sa kanya na maging miyembro siya ng grupo ng Holy Knights. At yun pala by the way yung pangalan ng babae na to Junko. So ayan gusto nang patay ni Junko etong si Prince Loki, pero suddenly ay biglang may lumabas nga rito na isang malaking wolf at niligtas ngayon itong si Prince Loki sa kamay na ito naman
naman ni Junko. So kaya naman dahil dito, ang ginawa ni Junko, inatake niya etong wolf na dumating na nagligtas dyan nga kay Prince Loki. Pero ganun pa rin, etong si Prince Loki, tinatanggihan niya pa rin, nire-reject niya pa rin yung inaalok sa kanya na itong mga to nila Junko na maging miyembro siya ng grupo ng Holy Knights. So dito ay binantaan na ni Junko etong si Prince Loki na kapag hindi siya sumali dyan sa grupo ng Holy Knights ay papatayin niya etong wolf na to at pati na rin etong si Prince Loki. So dito makikita pa na etong wolf na dumating dyan para iligtas si Prince Loki, gusto niya pang kainin etong si Junko dyan. So hindi pa siya patay nung inatake siya neto ni Junko. Pero ayun, ay etong si Prince Loki ganun pa rin, nire-reject niya pa rin, ayaw niya pa rin tanggapin yung inaalok sa kanya na maging miyembro siya ng Holy Knights. At ang sabi ngayon dito ni Prince Loki, kung ayan yung magiging kapalaran ng wolf na to, yung mamatay yung wolf, ay sige bahala sila, patayin nila ay ang wolf na yan. At saka isa pa ay hindi magreklamo nga raw etong si Loki kung papatayin siya dyan, dahil ang isang tunay na mandirigma nga raw hindi nagreklamo yan kung paano siya papatayin, ganyan. Pero habang nagsasalita nga rito etong si Loki, yung galit ay nagbi-build up na nga sa kanya. At sa loob-loob ngayon ni Loki, etong galit na to, yan yung gagamitin niya para i-destroy ngayon etong buong mundo. So yun, ang dami kinakagalitan ngayon nito ni Loki. So bukod diyang bansa ng Elbaf, pati itong mga miyembro ngayon ng Holy Knights ay galit na nga rin dyan etong si Loki. At din ay pagkatapos nga nito is yan guys, so hanggang dito lang itong spoiler natin. Pero bago tayo matapos ay magbigay muna tayo ng reaction patungkol nga rito sa sinabi kanina na etong ang si Loki, yung pumigil sa kanya 6 years ago ay etong ang si Shanks. So dito ay parang malinaw na yung dahilan kung bakit naging emperor etong si Shanks, ay dahilan nga yung sa ginawa niyang pagpigil dito kay Prince Loki. So kung matatandaan nyo, dito nung sa time na sinabi nga present ngayon ni Branu yung mga emperors, ay nasabi niya nga rito na 6 years ago ay eto nga may isang bagong miyembro dyan na nadagdag sa may emperors natin. At eto nga yung si Shanks ngayon. So hindi naman directly sinasabi na kaya naging emperor etong si Shanks ay dahil nga sa ginawa niyang pagpigil dyan kay Loki. Pero kung pagbabasehan lang yung sa timeline bagay niyan, ay parang eksakto yung sa nangyari nga dito kay Loki, yung ginawa pala ni Shanks na pagpigil dyan kay Loki 6 years ago, at saka yung pagiging emperor niya 6 years ago. Pero maliban pa rito ay napansin nga yung ginawang pagpigil ni Shanks dito kay Prince Loki 6 years ago. Dahil dito sinasabi naman kung nagawa ni Shanks na pigilan etong si Prince Loki dati, ibig sabihin mahina etong si Prince Loki kasi 6 years ago hindi pa yan yung prime nga nito ni Shanks. So, ibig sabihin di pa ganun kalakas si Shanks pero nagawa niya ng pigilan dyan etong si Prince Loki. So ibig sabihin talagang mas mababa siya o mas mahina siya kumpara dito kay Shanks. So yan, pagbintangan pa nga na mahina etong si Prince Loki. Pero maliban pa rito kay Shanks at saka nga kay Prince Loki, ay magbigay rin tayo ng konting reaction lang ba dito sa pagdating nga nila Junko dyan kay Prince Loki. Dahil kanina nga sinabi rin na diba etong sila Luffy, si Nami sa si Zoro, pupunta na nga rin dyan kay Prince Loki para palayain naman etong si Prince Loki. So now, kung ganyan nga yung magiging sitwasyon, ay posible kaya na dito na magkatagpo at magsalpukan etong grupo ng Holy Knights at saka nga etong sila Luffy. Kasi itong sila Junko gustong patayin itong si Prince Loki. Tapos dito naman sa kabilang banda, itong grupo nila Luffy ay papalayain naman dyan itong si Loki. So kung aabutan nilang papatayin ng prince tuloy ng mga Holy Knights itong si Prince Loki, ay hindi malabo, baka nga magsalpukan dito itong sila Luffy at saka nga ito na yung kamukha dito ni Shanks. At ang maganda rito kasi pag nakita ni Luffy itong kamukha ni Shanks, ay baka talaga akalain niya na si Shanks yung lalaki na yan. So kaya ayan, kapag ito talaga sila Junko at saka itong kamukha ni Shanks ay naabutan ito nila Luffy, ay talagang kagulo dyan. But then ay pagkatapos nga nito is yan guys, so hanggang dito lang muna itong si spoiler natin. So ayan, kapag meron ng mga bagong update patungkol kay chapter 100 ay 1136 ay ipapresent ko na lang kagad sa inyo yan guys. At kapag kinaya mamaya ay magbibigay pa tayo dito ng mga reaction pa patungkol sa spoiler na nga na to. So ito konting reaction na yung binigay natin dyan. But anyways, ayan nga guys, ay maraming salamat sa panood dito kay One Piece natin. So lagi mag-ingat. God bless nyo lahat at kita-kits tayo ulit.